Welcome to Learners Math TV. In this video, we're going to learn theorems on rectangle and the concept of proving. Meron tayo ditong dalawang line segment. Yung isa ay vertical, naka-vertical siya, at yung isa ay horizontal line segment. Ayan. Kung pagmamasdan mo siyang mabuti, mapapansin mo na tila mas mahaba yung vertical line kesa dun sa horizontal line. Bakit ko sinasabing tila? Okay. Parang, 'di ba? Parang mas mahaba ito. Diyan ngayon papasok yung sinasabi nating proving. Kasi hindi dapat tayong magbase lang kung ano yung ating nakikita. Okay? Sabi nga, 'di ba? Huwag kang bastang magja-judge dahil lang sa nakita ng mata mo o dahil lang sa narinig mo. So kailangan, 'di ba? Kailangan meron kang basihan kung totoo o hindi yung sinasabi mo. Kasi ang kahulugan ng proving ay pagpapatunay. 'Di ba? Kailangan nating mapatunayan. So meron tayo ditong geometric figure wherein ang kanyang mga sides lahat ay congruent or the same in length. Let us just accept na magkakaparehas nga ang kanilang length just for the sake of our discussion. Kasi ang actual proof naman yan ay sukatin mo. Whatever measuring tools do you have. Diba? So, just for the sake of our discussion, tanggapin muna natin na magkakaparehas nga ang mga measurement ng mga gilid ng geometric figures na ito. Okay, kung magkakaparehas ang gilid ng geometric figures na yan, lahat, ibig sabihin kapag inilapat natin ito dito at ito dyan, walang lalabis, walang kukulang. Kung sila ay magkasing haba. Pero kung sa nakikita ng ating mata, mas mahaba yung vertical line, dapat sosobra siya. At ito naman, or kung ito naman mas maikli, pwede naman siya naman yung kumulang. So, tignan natin. Ayan. Nakita natin na saktong-sakto lang. So, ibig sabihin, dahil mas mahaba ba ito, ito naman yung kukulang. Okay, tignan natin. Hindi ba saktong-sakto rin? So, ibig sabihin, yung nakikita ng ating mata, medyo may daya. We are being deceived by our own eyes. Kanina, nung nandito sila sa position dito, naka-vertical at naka-horizontal line sila. Na para bang kung titignan ng mata mo, mas mahaba yung naka-vertical. Okay? So, dyan pumapasok ngayon yung concept ng proving. Hindi pwede na basta-basta mo lang sasabihin ang isang bagay. Kailangan, kaya mo itong patunayan. Okay? Isang example pa. Halimbawa, yung nakikita nyo rito sa picture. Ano sa Tagalog ang tomato? Kamatis. Ayan. Paano kung sasabihin ko sa inyo ang statement na ito? Botanically, a tomato is a fruit. Ano ba talagang kamatis? Prutas ba o gulay? So kung sasabihin ko yan sa inyo, kung kayo ay nadisiplina ng proving, in geometry, you will learn the discipline of proving whatever statement that you will say. Ano man ang sasabihin mo, kailangan kaya mong patunayan. So, ang sabi sa statement, botanically, a tomato is a fruit. So, ano ang reason? It is seed bearing. So, botanically pala, kasi pag sinabing botanically, ito ay scientific study of plants. So, based on scientific study, dahil siya ay seed bearing,
it is classified as a fruit, hindi vegetable. Ganun yun. So, paano naman kung sasabihin ko sa statement ko ganito, legally, a tomato is a vegetable. Di ba nakakatuwa? Pag may nagtanong sa'yo, halimbawa, ano ba kamatis? Ano ba yung tomato? Prutas ba o gulay? So, tanungin mo muna, botanically ba o legally? O napunta pa tayo ngayon sa usapang legalidad, 'di ba? So, ibig sabihin merong batas dito na pinagbabatayan kasi sinabi sa statement, legally a tomato is a vegetable. So, ano ang reason? Okay, according sa US Supreme Court, US Supreme Court pa. US Supreme Court ruled in 1893 that the tomato should be classified as a vegetable on the basis of its culinary application. Ayun naman pala. O, tinatanggap, kahit sa mga grocery kung titignan mo, yung tomato nandun sa vegetable section. 'Di ba? Nasa vegetable area. Wala dun sa mga prutas. Sabi pala kasi ng US Supreme Court noong 1893, yung tomato daw should be classified as a vegetable on the basis of its culinary application. Kasi nga naman, hinahalo nga naman siya sa mga lutuin, di ba? Sa mga gulay. Kaya, i-classify siya legally as a vegetable. Okay? That is our point. Diyan pumapasok ngayon ang concept ng proving. Now, let us start proving theorems on rectangle. If a parallelogram has a right angle, then it has four right angles, and the parallelogram is a rectangle. So yan ngayon yung ating ipoprove with the statement and reason. So the first statement is, love is a parallelogram, or LOBE is a parallelogram. So the reason is given. Bakit given? Andito naman sa statement natin na meron tayong parallelogram. At ang isa pang given diyan, angle E is a right angle. Kasi sinasabi sa statement, if a parallelogram has a right angle. So ang reason natin diyan ay given din. So let us continue. Then, it has four right angles. So yun ngayon yung patutunayan natin na ang lahat ng mga angles na yan ay right angles din. So our next statement is, angle O is congruent to angle E. So anong reason natin doon? Ang sabi, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So kung natatandaan natin, one of the properties of parallelogram, yung opposite angles niya ay congruent. So ito ay congruent dito. Okay? So next statement. So dahil dyan, masasabi na pala natin that angle L, angle O, angle B, and angle E are right angles. Bakit? Anong reason natin doon? Kasi in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. So una, nasabi natin na ito ay congruent doon. So kung ito ay 90 degrees din, right angle din, yun din ay 90 degrees. Why? Because supplementary angle means 180 degrees ang sum up. So para maging 180 degrees ang sum ng dalawa, kailangan 90 degrees din yon. Because a right angle is a 90 degree angle. So di 90 rin yun, consecutive din ito. Di ba? So 90 degrees din to. So we can now say that really, angle L, angle O, angle B, and angle E are right angles. So dahil dyan, pwede na natin masabi na ang parallelogram LOBE is a rectangle. Bakit? Anong reason natin? Sabi kasi,
If a parallelogram has a right angles, then it is a rectangle. Diba? Sabi rito, then it has 4 right angles. And the parallelogram is a rectangle. That is based on the properties of rectangle. Na kapag meron siyang apat, di ba, na rectangle, apat na 90 degrees angle or apat na right angle, ang parallelogram ay rectangle. So now we have proven that if a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles. And the parallelogram is a rectangle. Okay? Next. If a parallelogram is a rectangle, then it has congruent diagonals. O yan naman ang ating ipoprove ngayon at ang ating unang statement is parallelogram ABCD is a rectangle with diagonals AC and BD. So, reason natin dyan, of course, given. So, given yung ating figure na parallelogram at meron tayong constructed diagonals AC and BD. So, next statement natin, ang sinasabi dyan ay triangle ABD is congruent to triangle CDB. So, itong triangle na to ay congruent dito sa kabilang triangle. Anong reason yan? Property of parallelogram. Ayan. Di ba, according to one of the properties of parallelogram, if we're going to construct a diagonal, let's say ang blue na yan, di ba, na diagonal BD, it will form, sabi, in a parallelogram, the diagonal form two congruent triangles. So, tama na sabihin natin that triangle ABD is congruent to triangle CDB. So, next statement natin, AB, ito, ay congruent sa CD at AD ay congruent sa BC. Ano naman ang reason? Opposite sides of a rectangle are congruent. So, since according to the properties of parallelogram, since a rectangle is a parallelogram, so ibig sabihin, tama na sabihin natin na ang opposite sides ng rectangle ay congruent. No, yung mga opposite sides niya congruent yan. Next statement, BD is congruent to BD and AC is congruent to AC. So, yung diagonal BD daw ay congruent sa sarili niya. At yung AC ay congruent din sa sarili niya. Pati ba naman yun? Siyempre. So, sa geometric figure kasi, sa mga geometrical shape, very important kasi yung sabihin natin yan because of this property, reflexive property, na nangangahulugan na any quantity or any object is equal to itself. Let's say A is equal to A, B is equal to B. So, mahalaga yan sa geometrical figures and geometrical shape because sa pag-iiba-iba ng posisyon, we have to be sure na hindi nagbabago yung kanyang measurement o yung kanyang shape. So, ibig sabihin, yung diagonals na yan, kahit pagbalik-baliktarin mo yan ng ikot, yan pa rin dapat ang kanyang length. Ayan pa rin ang kanyang shape. Ang diagonal ay hindi pwedeng maging curved line. Okay? Kaya, ginagamit natin yung reflexive property just to be sure. Kasi pag biglang naging curve yan, paano magiging side ng triangle yan? Diba? Kailangan ang side ng triangle ay straight. So that's the reason why na kasi parang obvious naman na ang BD, 'di ba? Siyempre, congruent siya sa sarili niya. It's not that simple.
No? Sa geometry kasi, it is very significant. Okay, next statement. Triangle ABC is congruent to triangle DCA. DCB, I mean. At congruent din silang dalawa sa triangle BAD at triangle CDA. So, nagkaroon na tayo rito ng 4 na triangles na congruent silang lahat. Bakit kaya? Dahil by SSS postulate of congruence. Ano ibig sabihin nung SSS na yan? Side, side, side. Ibig sabihin, kapag ang lahat ng side ng triangle ay equal in length, so those triangles, all of those triangles are congruent. Kaya congruent silang lahat. Kasi bakit? Ito, congruent dun sa kabila, side din yun ng isang triangle. Di ba? Ito, side ng triangle na to, side din siya ng kabilang triangle. Congruent din sila. According dito kanina, di ba? Sinasabi natin, opposite sides of a rectangle are congruent. Di ba? Kaya pwede na natin sabihin ngayon na ang AC ay congruent sa BD. Bakit? Anong reason? Kasi by CPCTC or it means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Diba? Ano ibig sabihin yan? Na yung corresponding parts of congruent triangles are congruent. Ayan. Tingnan nyo itong triangle na to. Kung kukuha tayo ng isa pang triangle na congruent sa kanya, dapat kapag ipinatong natin dyan, lalapat siya. Ayon. So, congruent silang dalawa. So, lahat ng parts niya, ibig sabihin ay magkalapat. So, ibig sabihin, yan, lahat ng nakikita nating mga triangles dyan, di ba, na nabuo, ay magkakalapat sila. So, therefore, kung magkakalapat silang lahat, ibig sabihin talaga, yung diagonal AC ay congruent sa diagonal BD. That is our proof. So, napatunayan na natin yung theorem on rectangle that if a parallelogram is a rectangle, then it has congruent diagonals. So, lagi nating tatandaan, sa math ay maaari kang maging mahusay kung lagi kang handang mag-practice o magsanay.